May tanong sa akin, Sir Rai, good morning. May kinausap ako na agent. Okay naman siya kausap. Tapos sabi ko sa kanya, ano po ba magagawa ko kasi di ko talaga mababayaran yung inutang ko sa ngayon. Binigyan niya ako ng option na kahit mag-partial lang daw muna ako at antayin daw niya hanggang 5 p.m. nung araw na yon. Tama po ba yung oras na binigay niya sa akin upang makabayad kahit partial po? Salamat po at sana matugunan po, Sir Rai. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung tama po ba na magbigay sila ng oras sa pagbabayad po natin kahit na partial. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pangutang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga po is, may nakausap kayo na agent at okay naman siya kausap, tapos sinabi nyo nga na sa ngayon hindi nyo pa magagampanan na mabayaran yung inyong nahiram at binigyan niya kayo ng option na mag-partial kayo at antay niya daw po hanggang alas 5 ng hapon nung araw na yon. Ang tanong nyo po, tama po ba yung oras na binigay sa akin upang makabayad kahit partial po? Salamat po at sana matugunan. Okay, so ito po yan, unang-una, i-make sure muna natin na yung pong ibabayad nyo italaga bang partial. Kaya ko po nasabi yun kasi napakarami na po na biktima itong mga bugo katabusadong online lending apps na sasabihin partial pero pumapasok po sa extension or prolongation. So, hindi ho nababawasan yung utang. Nai-extend lamang po na nai-extend. Actually, wala naman hong problema sana doon sa extension or prolongation. Pero, dapat alam po ng kliyente na yung babayad nila is extension lamang po. No? Kasi ganito po, yung extension po kasi tsaka yung prolongation, halo po yan doon sa, sa parang sa sanlaan. Kung maalala nyo po, kung kayo po ay magsasanla ng alahas, at wala pa kayong kakayanan tubusin, pwede naman kayong magtubo lang. Parehas po siya. Same idea siya. Kaya lang, kasi yung sa pawn shop, alam nyo po na magtutubo lang kayo. Dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, hindi. Sasabihin sa inyo, sige po, mag-partial ho kayo. Tapos, magputok ng bola, nakapagbayad na kayo, wala naman nabawas. So, hindi ho partial yun. Kasi iba ho yung partial, iba yung extension, tsaka yung prolongation. Dapat yun sinasabi sa inyo at alam ninyo. Yun ho ang mahirap kasi sa kanila eh. Nanloloko pa sila, tsaka nanlilin lang eh. Di ba? Hindi ho dapat ganyan. Dapat transparent sila sa kanilang mga kliyente. Di ba? Nakita nyo, mainam naman sabi nyo kausap. Kaya lang, binigyan kayo ng kumbaga option na magpa-partial ngayong araw. Yung araw na yon alas 5. Di po ba? Wala naman yung problema. Kaya lang, make sure po na yung ibabayad po ninyo is partial. Kasi pag sinabi nyo yung partial, mababawasan po yung inyong inutang. Okay? Hindi ho partial pagka-extension tsaka prolongation. Kasi po, pagka-prolongation tsaka extension, dun lamang po sa tubo mapupunta yun. May extend lamang po yung inyong inutang. Ito po importanteng malaman po ninyo kasi po marami po ang naloloko dyan. Talagang nililin lang nitong mga bugo katabusadong online lending app. Siyempre po, tayo sa kagustuhan ho natin makabayad. So, pag sinabi ho nasa kabilang linya, itong mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps, sasabihin partial. So, tayo, kampante ho tayo, na akala natin partial ho talaga, mababawasan yung ating. Hindi ho eh. Di ba? Kaya ho, make sure po muna, ang gawin nyo po ganito. Sabihin nyo sa kanila, maaari nyo po bang i-email sa akin
no, using your official email address na may domain name na itong ibabayad ko ay partial talaga. Okay? Kasi po, mahirap na kamo. Baka mamaya kamo yan, mapunta lang kamo sa sa kung saan bayad. Kasi kamo, pinaghirapan ko kamong pera yan. Okay? Nothing against you kamo. Ganunin nyo po. No, kasi kung nakikipag-usap naman talaga ng maayos yung yung ahente, maayos nyo rin nung kausapin. No, ganun lamang po yun. I-reciprocate nyo po kung ano yung ginagawa sa inyo. No, pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi ko sinabing hindi porket sinabi ko i-reciprocate, pag winalang niya kayo, walang niya inyo rin, hindi ko. Ibig ko pong sabihin, pag maayos kayong kinausap, maayos nyo rin siya tanggapin at kausapin. Now, pagka winalang niya kayo, isang tabi nyo na, huwag na kayong kumibo. Kasi wala naman tayong labay sa mga bugok na yan dahil sarado isip niyang mga yan. Now, dun sa tanong po ninyo, kung tama po ba yung oras na binigay sa inyo, ano po yan, depende. Kasi po, eto, unang-una, kumbaga binigyan tayo ng payment option. So, ang naibigay pong payment option sa atin is makapag-partial. Baka lang po, I'm just speculating. I'm not saying na ito yung dapat na mangyari. Okay? Baka po, aantayin niya yun, kasi po, ia-update niya. Kasi po, hindi ho kasi lahat ng system, automatic na update. May mga, manual pong, update. Unlike po kasi yung ibang mga, high-tech ho talaga. Na mga online lending apps automatic po na nag-update sa payment. Baka ho sa kanila kailangan mano-mano nilang i-update kasi po hindi siya full amortization or full payment. Kasi po ito yan iba-iba po kasi ng coding sa sa paggagawa po ng program. So ang kasi niyan, baka mamaya naka-code po sa kanila na pagka nagbayad ng buo, yun po magti-trigger para mag-automatic na update. Okay? Pagka po nag-partial, so magpo-float lang yung bayad. So, baka ho yun yung dahilan kaya inaantay po hanggang 5 o'clock. I'm just speculating po. I'm not, kumbaga, hindi ako sumasagot in behalf nung nakausap po ninyo. Ako lang, kumbaga, inaano lang natin yung magiging senaryo. So, gumagawa tayo ng senaryo na maaaring mangyari. So, kasi nga hindi naman lahat. Even banks po, nakita nyo, di ba? Pagka po nagbayad tayo ng ating bill sa credit card, may mga dyan, may 2 days, may 3 days po ang posting. So, dito po sa mga OLA kasi, ganun din. Hindi ho kasi lahat na automatic po na nag-update. So, iba-iba ho kasi ang ng mga nagko-code yan or yung mga nagpo-program. So, maaaring yun po yung dahilan. Well, pero ito sasabihin ko sa inyo, bago ho kayo magbayad, ulitin ko, make sure po na yung pong ibabayad po ninyo is partial po talaga. Kasi maraming mga ahente nitong mga bugok at abusadong online lending apps, hindi ho alam yung partial. Iba ho kasi ang partial payment doon sa bayad lamang po sa interest. Yung kagaya ng extension nila at saka yung prolongation na tinatawag po nila. Okay? Kasi po, pag extension at prolongation, i-extend lang po siya. Okay? Yung interest lamang, sa interest lamang po papasok yun. So, may extend ngayon yung termino po ninyo. Now, pag sinabi nyo ho kasing partial, party po nung inyong amortization, mababawasan yun. For example po, 5,000 po yung yung utang po ninyo, kasama yung interest, nagbayad kayo ng 3,000, so mababawas po yung yung 3,000, 2,000 na lang po matitira. So yun po yung tinatawag na partial. Okay po, sana po kasi marami po sa atin ang hindi po naiintindihan, marami yung natatrap doon sa mga matatamis na dila nitong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps na sige po, bayad po kayo ng partial. Pagputok po ng bola, ayun, extension lang pala. Okay, so, kagaya yung sinabi ko sa inyo, sundin nyo lamang po yun, i-email nyo po sila. Or sabihin nyo sa kanila, email nyo sa akin using your official email address na may domain name na ito talaga ay partial payment. Para po, at least, kampante kayo na yung ibabayad po ninyo, sa partial po talaga mapupunta. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po
sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.